Kapag sinabing Fortuner, ano yung tatlong bagay na pumapasok sa isip nyo? Kung akong tatanungin nyo, pero syempre kung napanood nyo na rin yung Fortuner V na video ko dati, ito yung tatlo ko. Number 1, yamanin. Kasi ito, based sa kanyang pangalan, Fortuner, Fortune, parang naging symbol of success nung unang dumating siya noong early 2000s. Makita mo to sa parking lot ng nakaparada or sa kalsada ng maandar, iba talaga ang dating ng mga Fortuner. Number 2, versatile. Sa araw-araw na traffic na dinadaan ako sa Maynila, napakaraming Fortuner ako nakita. So malamang pwede itong pang daily drive kasi relatively tipid to dahil diesel engine. Pero come the weekend, kung gusto mo ng out of town, walang problema dahil ito ay 7-seater at napakarami mong bagay na pwedeng makarga rito. Then lastly, tried and tested. Pero sa dami ng Fortuner ako nakita, bakit wala masyadong Fortuner GRS? Well, dito sa video na to, pag-usapan natin yan. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Dito sa harap, unang tingin mo pa lang, alam mo na sporty ang gustong vibe na ibigay ng Fortuner GRS. And just in case nagtatanong kayo or nagtataka, well, two-tone lang talaga na black and white ang available color option dito sa GRS. Which if you ask me, parang disappointed ako. Para sana sa top of the line, mas marami sanang color options na pwedeng pagpilian. While napakapogi naman talaga ng kulay puti at black, hindi pa rin kasi lahat ng tao mahilig sa ganun. Or baka naman ako lang yun kasi hindi ako fan ng white dahil dumihin siya. Napaka-alikabok kasi sa Pilipinas. At dahil ito ay top of the line, kitang-kita mo kung titingnan mo na maigi na nandito lahat ng features na hinahanap mo, at least for tech and safety features na meron ng Toyota. Andyan ang kanyang LED headlights and fog lamps, front sensors, front camera para sa 360 view, embossed front emblem na merong Toyota Citizens na i-discuss ko mamaya, at syempre yung very subtle na GR badging niya dun sa lower right section ng kanyang bumper. As for the engine option, dahil ito ay top of the line, makikita rito yung 2.8 liter engine na similarly makikita mo rin sa Fortuner LTD, Hilux GRS, and even the Hilux Conquest. Similar sa kanyang competitions, meron siyang 4 cylinders and 16 valves, which is a tried and tested and very durable and reliable if you ask me. As for the transmission, meron tong traditional 6-speed automatic na syempre merong power, normal, and eco modes. As for the power figures naman, meron tong 201 horsepower at 3,400 RPM and 500 Nm of torque at 2,800 RPM. Ang ibig sabihin lang netong mga numbers na to, malakas ang hatak neto. So, puntang Tagaytay, puntang Antipolo, puntang Baguio, kahit pito at marami pang dalang bagahe, walang problema ang kahit anong akyatan. At dahil nga pala ito ay 4x4, meron tong 4-wheel drive na option na pwedeng gamitin kung sakaling gusto mong mamundok and drive on roads that are least traveled. Last before I forget, diesel nga pala tong makina na to, which we Filipinos really love for whatever reason na hindi ko naintindihan pa hanggang ngayon. Siguro dahil mas mura ang diesel at mas maganda ang hatak, pero ewan ko, mataas na ang diesel ngayon Now, looking at the sides, dito mo makita ang kanyang haba. Almost 4.8 meters ang haba nito and yung kanyang lapad naman 1.85 meters. Importante yung dalawang figures na yan among sa kanyang height and wheelbase kasi kung bibili ka nito, siguraduhin mong kasya yan sa parking mo. Gaya rin ang nasabi ko kanina sa simula ng video, dahil ito ay two-tone, meron siyang floating roof design. Predominantly white yung kanyang body, then black top naman. Pati yung kanyang side mirrors, blacked out na rin. So para siyang merong floating roof design na dating. Hindi masyado obvious yan dito sa demo unit kasi walang tint, pero pag naka-blacked out yung tint mo, for sure, black na black yan tingnan.
Yung kanyang 18-inch wheels is very rugged tingnan and I really like this blacked out color din ng kanyang mugs. Then dahil ito ay black and white, halatang halata at kitang kita yung red calipers as part sa GR na badging niya. And dahil mataas to, thank God meron siyang stepboard na agad. Taking a look at the back, sporty yet macho ang datingan ng Fortuner GRS. I like the clean look ng white na binibigay and even the Fortuner badge is body color na white na rin. Overall, I like the clean design, although ang masabi ko lang dito, mas sporty and mas maangas siguro ang datingan nito kung yung kanyang mga taillights smoked out din kagaya nung sa Corolla Cross GRS. Ewan ko, pero parang mas malinis kasi tingnan yung ganon kumpara sa red na to. What is similar to other top-of-the-line variants nitong Fortuner GRS is yung kanyang kick sensor. And dahil may kick sensor to, power tailgate na rin siya. Yun yung maliit na bagay na personally, parang hindi ko masyado na-enjoy, pero nung nagkaroon ako ng power tailgate na may kick sensor, dun ko na-realize napakalaking bagay pala talaga nun, lalo na pagkagaling kang grocery at may hawak ang dalawang kamay mo. Although unlike manual na nakagawian natin, medyo namabagalan lang talaga ako sa mga power tailgate. Having said that, now opening the power tailgate, ayan, medyo may kabagalan siya, at least for me. So, it exposes the third row na I think usable to for kids size na mga pasahero or yung mga quote-unquote kaibigan natin. Kaya I don't advise using the third rows for long drives kasi hindi talaga ganun ka-comfortable ang third rows. One is because of the limited space and second, best in class talaga kasi ang tagtag ng mga Toyota, lalo na itong Fortuner. Medyo comparable siya sa Toyota Hilux dahil pareho silang IMV platform na pick-up based platform. Even if gamit mo nga pala ang third row neto, meron pa rin siyang ample space na pwede mo lagyan ng overnight bags. Pero kung kailangan mo ng more space, pwede mo namang itiklop yung third row kaya mas maraming ang space na magagamit para lagyan ng gamit. Though, hindi nga lang masyado na maximize ang third row na space kasi yung kanyang mga upuan ay na-fold ng side to side. Unlike its competition kasi, folding flat na yung mga third row seats nun kaya mas usable and mas malaki yung space sa third rows. Now, entering the rear seats, yung kanyang door handle nga pala nalimutan ko sabihin kanina, body color to, which I really like kasi yung chrome na ginagamit nila minsan sa Innova or sa ibang mga Fortuner variants, parang hindi bagay dun sa black and white na vibe na gustong ibigay nitong GRS. Similar to other Toyotas, nandyan pa rin ang kanyang mga plastic bits and pieces, pero ang kagandahan naman dito, yung kanyang mga armrest is padded with soft materials. Okay lang naman yun kasi yung mga plastic materials, madali at durable naman yung mga yan, madaling linisin. Then yung mga touch points naman natin like the armrest, soft padded sila. So, komportable, relatively, yung mga sasakay dito. Yung mga upuan ay leather seats din. So, kapag umupo ang pasahero mo rito, malambot lahat ng kanyang mga touch points, kumbaga. On both sides of the door, nandiyan ang kanyang speakers and merong provisioned na bottle holders dyan. Yung center armrest nga pala neto, meron din siyang cup holders na nakikita mo doon pagka nilabas mo. Dahil ito ay 2024 model, LED na rin ang kanyang mga dome lights. Plus, meron siyang dalawang USB-C type na ports, which is very important in the age of technology. Last but not the least, syempre, meron ding almighty aircon dito sa likod. Now, entering the front seats, similar sa likod syempre, soft padded materials combined with plastic materials din yung kanyang sidings. Doon ulit yung kanyang speakers, 9 speakers nga pala to by JBL by the way. As for the seats naman, this is power adjustable na. And may I say, napaka-porma talaga ng red stitchings dito sa GRS na variant. Kahit 193mm lang ang kanyang ground clearance as listed, mataas pa rin tong GRS, kaya napakalaking tulong talaga nitong door handle na to para makakyat even a size of 5'9" or 5'9.5" like me. Buttons are everywhere nga pala dito sa sakyan na to. Sa lower left, doon mo makita yung buttons for parking sensors, power tailgate, and the 360-degree camera view na medyo na-weirdoan ako kasi I was expecting na nasa manibela dapat yan. Kung nandiyan kasi siya sa position na yan, parang ang hirap pindutin pagka kailangan mo. Mag-e-effort ka pa talaga. Aside sa napakaraming buttons dun sa steering wheel, because this has a GR badge, which means Gazoo Racing, syempre may paddle shifters din to. For CVT transmissions,
medyo gimmicky para sa akin yung mga paddle shifters. Pero dahil ito ay traditional automatic, well, may silbi ang mga paddle shifters na yan kung gusto mo talaga makipagkarera or take control of the vehicle manually. It still has the 8-inch touchscreen na merong wired Apple CarPlay and Android Auto na wired rin, pero at least yung nakita kong bago dito, parang may diffuser na yung kanyang aircon. So wala pa kasi itong dual aircon, pero at least with the diffusers in mind, kung gustong hinaan or lakasan, pwede mo siyang magawa manually. In total, meron ako nakitang 4 cup holders, pero somebody correct me if I'm wrong. Nakita ko meron siyang cup holders dun sa bandang gitna na astig na katago. Then, yung favorite position ko ng cup holders dun sa may aircon vents, nandun pa rin yun. At gaya nga pala ng sabi ko kanina, ito ay merong 9 JBL speakers which I really like yung sound. Kahit hindi ako audiophile or yung mga mahilig sa music, na-appreciate ko yung quality na binibigay ng 9 speakers from JBL. Auto-dimming na nga rin pala yung kanyang rearview mirror kaya napakastig nito pagkagabi. Siya nang bahalang mag-dim out dun sa mga headlights na nasa likod mo. Though sa taas nitong sakyan na to, hindi ko alam kung meron pa bang sisilaw sa'yo. Siguro yung mas mataas na pickup trucks at modified na Fortuner or other pickup trucks din. Kahit nga pala ito ay sporty, rugged, and macho tingnan, safe pa rin tong sakyan na to. Not just because of its size, but also because of its Toyota Safety Sense, TSS for short. Yung mga features na pwede mo magamit sa highway na gusto ko talaga is yung adaptive cruise control, lane departure warning system, and even on city roads, malaking tulong na meron kang autonomous emergency braking, pre-collision warning, and kapag lumalabas ka naman sa parking at patras, meron siyang rear cross traffic alert. Plus syempre, yung paborito kong blind spot monitoring na anti-kamote. Now, at a price of 2,645,000 Philippine peso, medyo tumaas na ang presyo nitong Fortuner GRS since the time na nirecord ko yung video. A couple of months ago, 2,595,000 Philippine peso lang kasi ito. So, that means tumaas na agad siya ng 50,000 pesos in a matter of few months. I can say many things dito sa sasakyan na to, pero at the end of the day, the Filipino consumers pa rin ang magde-decide kung worth nga ba na bumili nito. It has the looks, the tech, safety features, and the badge of Toyota. Pero having said that, medyo aging at medyo luma na rin kasi yung IMV platform where this Fortuner is based. Similar sa nangyari sa Innova, nilabas na ng Toyota Motor Philippines ang Zenix ngayon, and I think due for replacement na ang Fortuner and Hilux, which are the two vehicles na gumagamit pa ng IMV platform nila. Maraming chismis pero wala pang resibo yon, pero nakita ko paparating sa Q1 ng 2024 ang bagong Fortuner. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.